Ayan guys, ongoing na pala ako dito sa 4GX1 na makina na ginagawa ko. Bali ito yung nadurog yung pinaka turbo charger niya dito. So isa ito sa mga makinang mahirap ayusin. Saka bibigyan ka ng sakit ng ulo nito kapag nagkaroon ka ng problema sa langis, hindi na aandar yan. Pag humina yung oil pressure niyan, siguradong sasakit ang ulo mo, hindi na aandar yung makina. Tapos isa rin kung bakit nasira yung turbo charger dito, gawa ng yung sa oil pressure niya. Ngayon, ibababa ko yung pinaka oil cooler niya sa may filter, itong assembly na to. Tapos yung pinaka oil pickup niya dun sa ilalim. So bali mayroon kaming mga nakausap na expert dito sa 4GX1. So tinuturuan kami ng procedure kung paano gawin ang unit na 4GX1. So ibababa ko muna ito, tapos yung pinaka oil pickup ibababa ko din dun sa may crankcase para mapalitan siya ng mga o-ring, tapos mga hoses na rin para dun sa mga bypass ng tubig. So ayun guys, 4GX1, ang pinaka mahirap sa 4GX1, pag nag oil low pressure ka dyan, ang makina mo masisira, hindi na aandar yan. Kadalasan yan nangyayari sa 4GX1 na makina kapag mahina na yung oil pressure, hindi na umaandar yung sasakyan. Pwede ring mangyari kahit mag-change oil ka, pag humina yung oil pressure sa pag-change ng pag-change oil mo, hindi mo siya na bleed ng maayos, hindi na yan naandar kahit sabihin mong change oil lang ang ginawa. So ayun lang guys, ibababa ko muna ito, oil cooler. Tapos lilinisin muna yung ibang pyesa. Tapos transmission, palit na ng ITF ng transmission. Tapos filters, ibababa na rin siguro natin para linisin. Yun lang ang gagawin muna natin dito. Bagong turbo, dumating na yung bagong turbo, nandito na yung bagong turbo niya. So bali kasi ang naging problema sa turbo, nahati yung pinaka compressor saka turbine, yung pinaka assembly ng cartridge. So ayun, tatanggalin ko na muna ito, ibababa ko muna siya. Ayan, natanggal ko na yung oil cooler doon na may kasamang oil filter. Tapos yung pinaka oil pa natin. Tapos itong oil pickup, itatanggalin na lang ito para linisin yung screen sa loob. Mayroon nga mga bara-bara dito sa screen niya. Ayan. So isa sa pagmumulan ito ng pagkasira ng turbo kapag barado yung screen, kasi hindi makakaakyat yung langis. Hihina yung pinaka oil pressure kung na barado na siya. So bababa ko na rin yan para linisin na din. Ayan, bali nakalas ko na yung pinaka oil pickup saka yung pinaka oil cooler natin. Part pa rin ito ng pagpapalit ng turbo charger para maiwasan uli na masira yung pinaka turbo charger. Kasi ayon dun sa expert pagdating sa 4GX1 na nakausap namin, kailangan gawin ito, i-perform yung paglilinis nitong dalawang check valve dito sa loob. Tapos itong oil pickups kailangan palitan din ng mga o-ring. So tama nga naman na kailangan palitan ng mga o-ring, kasi pag hindi pinalitan ng o-ring ito, hina yung higop ng pinaka oil pickup natin. Kumbaga
magiging loss lang siya. Loss lang yung paghigop ng pump natin. Tapos dito sa may check valve, itong dalawang check valve na to, kailangan linisin ito para umakyat uli yung pinaka oil doon sa pinaka turbo natin. So ayun yung mga step by step na tinuro sa atin ng expert pagdating doon sa 4JX1. So kailangan natin makinig sa expert lagi para maiwasan natin yung malaking damages sa ginagawa natin. Inaantay ko na lang yung panglinis para malinis ko na to, tapos ibalik yung mga piyesang kinalas. Ayan, ito naman yung turbo. Tapos sa pagbabalik naman ng turbo, para maiwasan din masira yung turbo sa unang andar, isa pa sa tinuro sa atin ni sir, kailangan muna nating i-refill ng oil dito sa may ibabaw para maiwasang masira yung turbo pag ikot ng makina. So syempre hindi pa kasi makakaakyat yung oil dito, so kailangan muna nating i-lubricate ng oil ito para sakali mang umikot siya, mayroon na siyang pundong oil. Ayan mga boss, bali dito pala naikabit ko na yung turbocharger at yung ibang pyesa. Bali ipa-final ko na lang pala ito. Ilalagay ko na lang yung pinaka intercooler dyan sa ibabaw. At para masubukan na at mapaandar na rin itong unit na 4JX1. Ayan, thank you po ulit mga bossing. Autorad Automotive Technician po. Hanggang sa muli. Maraming salamat po sa inyong lahat.